Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na nagbago ang sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sunod-sunod ang mga pag-atake, lumalawak ang tensyon, at unti-unting nasusubok ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili. Habang tumatagal ang mga operasyong ito, mas nagiging malinaw kung gaano kalawak at kalakas ang mga pag-atake ng Estados Unidos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Nagsimula ang operasyon ng Estados Unidos laban sa Iran sa isang maingat at planadong paraan. Una, ginamit ng Amerika ang B-2 Spirit stealth bombers para tamaan ng pinakamahalagang bahagi ng command and control system ng Iran. Ang layunin nito ay sirain ang mga sentrong nagbibigay ng utos at koordinasyon sa militar ng Iran. Kapag nawala ang mga sentrong ito, magiging mahirap para sa Iran na kontrolin ang mga sundalo, missile units at iba pang bahagi ng kanilang militar. Matapos ang mga stealth strike na yon, sumunod naman ang B-52 bombers. Ang mga eroplanong ito ay hindi na para sa tahimik na operasyon. Ginamit sila upang bombahin ang iba't ibang target sa Iran. Ngunit hindi pa doon natapos ang operasyon. Sumunod ang isa pang bomber na B-1 Lancer. Ayon sa ulat ng Air and Space Forces magazine, ang pagdating ng mga B-1 bombers ay malinaw na senyales na walang balak ang Estados Unidos na ihinto ang mga pag-atake laban sa Iran. Kinumpirma ito ni General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff. Noong March 2, sinabi niya sa mga reporter sa Pentagon na nagsisimula pa lamang ang operasyong ito at magpapatuloy pa ito. At iyon nga ang nangyari. Matapos ang unang pag-atake ng mga B-2 bombers sa mga command centers ng Iran, agad na sumunod ang mga B-1 bombers para palawakin ang operasyon. Hindi naging madali ang misyon ng mga pilotong ito. Tulad ng mga B-2 na nauna sa kanila, kinailangan nilang lumipad ng mahigit 30 hours para makarating sa Iran. Sa panahong iyon, tumanggi ang United Kingdom na payagan ng Estados Unidos na gamitin ng ilang mahahalagang base tulad ng RAF Fairford at Diego Garcia. Ang Diego Garcia na nasa Indian Ocean ay karaniwang ginagamit ng US para sa refueling at paghahanda ng mga bomber bago ang operasyon. Dahil dito napilitan ang mga piloto ng B-1 na tapusin ang buong misyon ng halos walang pahinga. Sa kabila nito, nagawa pa rin nilang makumpleto ang kanilang misyon. Sa loob ng mahigit 30 hours na paglipad, sinundan nila ang unang pag-atake ng mga B-2 bombers at nagsagawa ng malawakang bombing run na nagdulot ng malaking pinsala sa Iran. Ano nga ba ang ginawa ng mga B-1 bombers sa operasyong iyon? Ayon sa Air and Space Forces magazine, bahagi sila ng operasyon kung saan mahigit 1,250 target ang tinamaan sa unang 48 hours ng labanan. Ang pangunahing gawain ng B-1 ay simpleng ngunit napakalakas ng epekto, maghatid ng napakalaking dami ng bomba sa loob ng Iran. Sa isang misyon lamang, ang bawat B-1 ay kayang magdala ng hanggang 74,000 pounds ng armas at pampasabog. Kung 3 B-1 bombers ang lumahok sa isang operasyon, ang kabuuang payload ay maaaring umabot sa 222,000 pounds ng explosives. Ibig sabihin, napakaraming armas ang maaaring gamitin sa isang target sa loob lamang ng isang pag-atake. Bahagi ito ng Operation Epic Fury. Isa sa mga pangunahing target ng mga B-1 bombers ay ang mga missile site ng Iran. Kabilang dito ang mga lugar kung saan inilulunsad ang mga missile at ang mga command center ng militar. Kapag nawasak ang mga lugar na ito, mahihirapan ang Iran na magplano at maglunsad ng mga pag-atake. Hindi eksaktong sinabi kung anong armas ang ginamit ng mga B-1 sa operasyong ito. Ngunit kilala ang B-1 bomber sa kakayahan nitong magdala ng maraming uri ng bomba at guided weapons. Sa madaling salita, halos anumang armas na dala nito ay kayang ganap na sirain ng target. Halimbawa, kung karaniwang bomba ang gagamitin, maaring magdala ang B-1 ng hanggang 84 Mk-82 bombs. Ang bawat isa sa mga ito ay may bigat na 500 pounds. Maaari rin itong magdala ng mas mabibigat na bomba tulad ng 24 Mk-84 bombs. Ang bawat isa sa mga iyon ay may bigat na 2,000 pounds. Mayroon din itong ibang armas tulad ng Mk-62 mines at Mk-65 quick strike naval mines. Ngunit malamang na hindi ginamit ang mga naval mines sa operasyong ito dahil karaniwang ginagamit ang mga ito sa dagat. May isang problema sa paggamit ng karaniwang bomba. Kailangan ng eroplano na lumipad halos direkta sa ibabaw ng target upang ihulog ang mga bombang ito.
Kung gagawin iyon, maaaring malagay sa panganib ang mga B-1 bombers kung may natitira pang depensa ang Iran laban sa mga eroplano. Kahit na marami sa mga depensang iyon ang nasira na dahil sa naunang pag-atake ng B-2 stealth bombers at sa pambobomba ng B-52, hindi pa rin gugustuhin ng Estados Unidos na ilapit ng husto ang kanilang mga bomber. Kaya hindi na kinailangan ng mga B-1 na lumipad diretso sa ibabaw ng kanilang mga target. Sa halip malamang na ginamit ng B-1 ang kakayahan nitong maglunsad ng armas mula sa malayong distansya. Halimbawa, maaari itong magdala ng hanggang 24 GBU 31 JDAM bombs. Ang bawat isa sa mga ito ay may bigat na 2,000 pounds. Mayroon ding mas magaan na version na tinatawag na GBU 38 JDAM. Ang bawat isa sa mga iyon ay may bigat na 500 pounds. Isa pang mahalagang armas na maaring dalhin ng B-1 ay ang AGM-158J ASSM missile. Mahalaga ang salitang standoff sa pangalan ng missile na ito. Ibig sabihin maaaring maglunsad ng missile ang bomber mula sa malayong distansya habang nananatili sa mas ligtas na lugar. Hindi kailangang lumapit sa target ang eroplano para tamaan ito. Sa operasyong ito, libo-libong pounds ng guided bombs at missiles ang pinakawalan laban sa mga command center at missile site ng Iran. Matapos ang pag-atake, marami sa mga target ang naiwan na may malalaking bunganga sa lupa at mga nasusunog na guho. Ayon sa National Security Journal, 3 B-1 bombers ang lumipad mula mismo sa continental United States para sa misyon na ito. Para makumpleto ang napakahabang paglipad, sinuportahan sila ng mga aerial refueling tanker na nakapuesto sa ibabaw ng Atlantic Ocean at Mediterranean Sea. Dahil dito nakapanatili sila sa ere nang matagal nang hindi kailangang lumapag para mag-refuel. Pagdating sa Iran, pumasok sila sa airspace ng bansa at inilunsad ang kanilang mga armas. Pagkatapos ng pag-atake, bumalik sila muli sa Estados Unidos. Sa kanilang pagbabalik, muli silang sinuportahan ng mga refueling aircraft para makumpleto ang mahabang paglipad. Ang tagumpay ng operasyong ito ay naging posible dahil sa naunang ginawa ng B-2 stealth bombers. Ipinaliwanag ng National Security Journal ang pagkakaiba ng dalawang eroplano. Ang B-2 ay kayang lumapit sa mga target kahit na may malakas na depensa dahil sa kakayahan nitong hindi madaling makita. Samantala, ang B-1 ay karaniwang ginagamit kapag humina na ang depensa ng kalaban o kapag maaari itong maglunsad ng armas mula sa malayong distansya. Sa madaling salita, hinanda muna ng B-2 ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagwasak sa depensa ng Iran. Pagkatapos nito, pumasok ang B-1 para magsagawa ng mga pag-atake mula sa malayo. Naging posible ito dahil halos wasak na ang air defense network ng Iran. Sa ganitong paraan, naging parang isang malaking flying launch platform ang B-1 bomber. Nagpakawala ito ng napakaraming armas laban sa mga target na halos wala ng depensa. Kahit malakas ang operasyon ng Estados Unidos, kailangan pa rin nitong maging maingat. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila ginagamit ang mga bomber sa lumang paraan ng pambobomba kung saan dumadaan ang eroplano mismo sa ibabaw ng target. Sa halip gumamit ang Estados Unidos ng isang sunod-sunod na paraan ng pag-atake. Iba't ibang uri ng bomber ang ginamit sa tamang pagkakasunod-sunod para unti-unting pahinain ang depensa ng Iran. Parang isa-isang tinanggal ang bawat bahagi ng depensa hanggang halos wala nang natira. Balikan natin ang mga target na tinamaan ng mga B-1 bombers. Ayon sa Iran International, ang mga pag-atake ng Estados Unidos noong March 2 ay tumama sa mga ballistic missile site ng Iran, lalo na ang mga nasa ibabaw ng lupa. Kasama rin sa mga target ang mga command center na binanggit kanina. Ayon naman sa TBN Israel, matapos ang pag-atake ng mga B-1 bombers, may mga ulat ng malalakas na pagsabog malapit sa isang nuclear facility at isang Air Force base sa Isfahan sa Central Iran. Kinumpirma rin sa mga ulat na patuloy na tinatamaan ng Estados Unidos ang mga missile site at command center ng Iran bilang bahagi ng mas malawak na plano ng kanilang operasyon. Sa ngayon, mabigat na ang pinsalang natamo ng Iran. Ngunit ayon sa mga analis, maaring lalo pang lumala ang sitwasyon para sa bansa. Para maunawaan kung bakit, mahalagang maintindihan kung gaano kahalaga ang command center sa isang digmaan. Ang command center ang lugar kung saan nagkikita ang mga commander para planuhin at kontrolin ang operasyon ng militar. Dito ibinibigay ang mga utos sa mga sundalo sa lupa, sa mga barko sa dagat, sa mga eroplano sa ere, at sa mga missile unit. Sa madaling salita, ito ang utak ng buong operasyon ng militar. Kapag nawala ang mga sentrong ito,
mahihirapan ang militar na mag-ugnayan at magplano ng kanilang mga galaw. Parang katawan na nawalan ng koneksyon sa utak. Hindi na ito makakakilos ng maayos. Ito mismo ang nangyari sa Iran. Dahil tinutukan ng Estados Unidos ang mga command center, halos naputol ang komunikasyon at koordinasyon ng militar ng Iran. Dahil dito, nahirapan ang Iran na magbigay ng utos sa kanilang mga unit. Nahirapan din silang bantayan at unawain ang nangyayari sa battlefield. Halimbawa, napakahirap maglunsad ng drone o missile attack laban sa mga barko ng Estados Unidos kung wala na ang mga sistemang ginagamit para hanapin at bantayan ang mga target. Sa mga nakaraang araw, mabilis na nasira ang mga sistemang nasa likod ng operasyon ng militar ng Iran at agad ding nakita ang epekto nito. Bukod sa maraming nasirang command center, nahihirapan din ang Iran dahil marami sa kanilang ballistic missile launch site ang nawasak sa mga pag-atake ng B-1 bombers. Kapag pinagsama ang dalawang problemang ito, mas kaunti na ang kayang ilunsad na missile ng Iran. Ayon sa ulat ng BBC noong March 4, nakapagpalipad ang Iran ng 571 missiles at 1,391 drones mula nang magsimula ang digmaan. Malaki ang bilang na yun. Ngunit may isa pang problema. Habang bumababa ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng missile, mabilis ding nauubos ang kanilang stockpile. Sinabi ni General Dan Kane noong March 4 na ang ballistic missile launches ng Iran ay bumaba na ng 86% kumpara sa unang araw ng digmaan. Dagdag pa rito, bumaba pa ng 23% ang bilang ng missile launches sa pagitan ng March 3 at March 4 lamang. Ipinapakita ng mga numerong ito kung gaano kalaki ang epekto ng sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos sa kakayahan ng Iran na lumaban. Kapag isinama pa ang 73% na pagbaba sa drone launches, mas malinaw ang epekto ng plano ng Estados Unidos gamit ang B-1 bombers. Simple ang logic ng planong ito. Kapag nasira ang mga command center, mahihirapan ang Iran na mag-coordinate ng missile launch. Kapag nasira naman ang mga missile base at launcher, hindi rin sila makakapaglunsad ng pag-atake kahit maibalik pa ang ilan sa kanilang command system. Ayon sa Jewish Institute for National Security of America, ang sitwasyon ng Iran ngayon ay kahawig ng nangyari noong 12-day war laban sa Israel noong 2025. Dahil sa mabilis na pagwasak ng US at Israel sa malaking bahagi ng missile launch capacity ng Iran, hindi na kayang magsagawa ng Iran ng malalaking sunod-sunod na missile attack. Maaari pa rin silang maglunsad ng ilang limitadong pag-atake. Ngunit bawat pag-atake ay mabilis na kumukonsumo sa kanilang natitirang armas. Sa madaling salita, bawat pag-atake ay lalo silang pinapahina. Ayon sa mga ulat, hanggang 73% ng medium-range missiles ng Iran ang nawala. Hanggang 52% naman ng short-range missiles ang nawala. At humigit kumulang 75% ng kanilang missile launchers ang nasira. Ibig sabihin, tinamaan ng Iran ng dalawang magkasunod na problema. Una, napilitan silang gumamit ng napakaraming missile sa simula ng digmaan. Pangalawa, unti-unting sinisira ng US at Israel ang mga launcher at base kung saan inilulunsad ang mga missile na yon. Habang mas maraming launcher ang nasisira, lalo ring kumukonti ang kakayahan ng Iran na gumanti. Kahit makagawa pa sila ng mga bagong missile sa hinaharap kung kulang ang kanilang launcher, mahihirapan silang gamitin ang mga ito ng malawakan. Sa puntong ito, malinaw na pabor sa Estados Unidos ang sitwasyon ng digmaan. Ngunit hindi lamang iyon ang problema ng Iran. Habang tumatagal ang labanan, inaasahang magpapadala pa ang Estados Unidos ng mas maraming B-1 bombers. Kapag dumating ang mga yon kasama ng mga B-52 bombers at fighter jet, mas magiging malaya silang makakilos sa loob ng Iran. Ayon sa National Security Journal, nakamit na ng Estados Unidos ang air superiority laban sa Iran. Ngunit ayon naman sa dahil, lumampas pa ito sa antas na yon at naging air supremacy na. Sa panayam ng dahil kay David Petraeus, dating direktor ng CIA at dating commander ng US Central Command, sinabi niya na kaya na ngayon ng Estados Unidos na magpalipad ng iba't ibang uri ng eroplano sa Iran. Kabilang dito ang mga stealth aircraft tulad ng F-35 fighters at B-2 bombers. Maaari na rin nilang gamitin ang mas malalakas na bomber tulad ng B-52 at B-1 na kayang magdala ng napakaraming armas. Dagdag pa niya na sa puntong ito ay hindi na gaanong nag-aalala ang Estados Unidos sa depensa ng Iran laban sa mga eroplano at missile. Basta manatili ang mga eroplano sa taas na lampas sa abot ng heavy machine gun,
maaari nilang ipagpatuloy ang pag-atake ng tuloy-tuloy. Kung ganoon ang sitwasyon, malinaw na ang missile-based air defense ng Iran ay halos wala ng silbi. Ibig sabihin ang mga eroplano ng Estados Unidos, kabilang ang mga bomber at fighter jet, ay halos malayang makakakilos sa Iran. Samantala, dahil sa napakaraming nasirang missile launcher at missile system, limitado na lamang ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng pag-atake. At sa bawat pag-atake na yon, halos wala na silang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa Amerika. Malaki ang naging papel ng mga B-1 bombers sa sitwasyong ito. At malamang na hindi pa ito ang huling pagkakataon na gagamitin ng mga bomber na ito sa digmaan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos, malinaw na hindi na lamang ito tungkol sa mga bomba o eroplano. Naging laban na rin ito kung gaano katagal kayang tumagal ang isang bansa sa ilalim ng tuloy-tuloy na presyon. Sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na nagbago ang sitwasyon ng Iran. Marami sa mga pasilidad ng militar ng Iran ang nasira, maraming base ang tinamaan, at ang kakayahan nitong maglunsad ng malalaking pag-atake ay unti-unting humihina. Samantala, patuloy na nagpapadala ang Estados Unidos ng mas maraming eroplano, barko at puwersa sa paligid ng Iran. Ipinapakita nito na handa ang Amerika na ipagpatuloy ang operasyon hanggat hindi nito nakakamit ang layunin nito. Sa kasaysayan ng digmaan, may mga sandali na ang isang bansa ay kailangang gumawa ng mahirap na desisyon. Maaaring ipagpatuloy ang laban kahit na lumalala ang sitwasyon, o maaari nilang subukang humanap ng paraan para matapos ang digmaan bago pa ito magdulot ng mas malaking pinsala. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong direksyon ang pipiliin ng pamahalaan ng Iran. May mga ulat ng tensyon sa loob ng kanilang pamunuan. May mga pahayag din na nagpapakita na naghahanap sila ng suporta mula sa ibang bansa. Ngunit sa parehong panahon patuloy pa rin ang ilang pag-atake mula sa panig ng Iran. Ipinapakita nito na hindi pa tapos ang laban. Maraming bansa sa paligid ng Iran ang maingat na nagmamasid sa mga pangyayari. Ayaw nilang lumaki pa ang digmaan. Alam ng mga bansang ito na kapag lumawak ang labanan, maaring madamay ang mas maraming bansa at mas maraming tao. May isa pang dahilan kung bakit mahalagang bantayan ang sitwasyong ito. Ang Iran ay matagal nang may ugnayan sa ilang malalakas na bansa sa mundo. Isa na rito ang Russia. Sa mga nakaraang taon, nagtulungan ang Iran at Russia sa ilang larangan, kabilang ang enerhiya at militar. Sa digmaan sa Ukraine, nagbigay ang Iran ng mga drone na ginamit ng Russia sa ilang pag-atake. Dahil dito, lalo pang naging malapit ang ugnayan ng dalawang bansa. Ngunit kung tuluyang humina ang pamahalaan ng Iran dahil sa digmaan na ito, maaring magbago ang balanse ng impluwensya sa Middle East. Para sa Russia, malaking pagbabago yun. Maaring mawala sa Russia ang isa sa mga bansang madalas nitong kaalyado sa lugar. Maaari ring lumakas ang impluwensya ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Ito ang dahilan kung bakit maingat na sinusundan ng Moscow ang bawat pangyayari sa digmaan. Sa ngayon, hindi pa direktang nakikialam ang Russia sa labanan. Ngunit malinaw na mahalaga sa kanila ang magiging resulta ng krisis na ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ding dumarating ang mga barko at eroplano ng Estados Unidos sa paligid ng Iran. Ang mga aircraft carrier sa dagat ay nagsisilbing parang mga base na kayang magpalipad ng dosenang eroplano anumang oras. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang mensahe ng Washington. Hindi titigil ang kanilang operasyon hanggat hindi nagbabago ang sitwasyon sa pamahalaan ng Iran. Ngunit sa digmaan, hindi palaging nangyayari ang lahat ayon sa plano ng isang panig. May mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga desisyon na maaaring magbago sa takbo ng buong labanan. At minsan kahit isang maliit na pangyayari ay maaaring magdulot ng mas malaking krisis. Dahil dito, sinasabi ng maraming analyst na ang mga susunod na linggo ang magiging pinakamahalaga. Sa panahong iyon, malalaman kung magpapatuloy ang digmaan sa parehong direksyon o kung may mangyayaring pagbabago sa sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, hindi lamang militar ang naaapektuhan ng digmaan. Malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng maraming bansa. Isa sa mga unang nararamdaman ng mundo kapag may tensyon sa Middle East ay ang pagtaas ng presyo ng langis. Mahalaga ang lugar na ito dahil malaking bahagi ng langis sa mundo ay nagmumula sa mga bansang nasa paligid ng Persian Gulf. Kapag may digmaan o tensyon sa lugar na ito, nagiging mas maingat ang mga kumpanya ng langis at ang mga barkong nagdadala ng krudo. Minsan tumitigil ang ilang barko sa pagdaan sa mga rutang maaring maging delikado.
Kapag nangyari ito, nababawasan ang langis na umaabot sa pandaigdigang merkado. Kapag mas kaunti ang supply habang mataas pa rin ang demand, natural na tumataas ang presyo. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga bansang malayo sa digmaan ay maaring makaramdam ng epekto nito. Halimbawa, maaring tumaas ang presyo ng gasolina, pamasahe at ilang produkto na gumagamit ng enerhiya sa paggawa o pagbiyahe. Hindi lamang langis ang naaapektuhan. Kapag may malaking digmaan sa isang mahalagang bahagi ng mundo, nagiging mas maingat din ng mga investor at mga kumpanya. Ang ilang stock market ay maaring bumaba dahil sa takot na lumala pa ang sitwasyon. May mga kumpanya rin na pansamantalang tumitigil sa ilang proyekto kapag sa tingin nila ay masyadong mataas ang panganib. Sa ganitong paraan, ang isang digmaan na nagsimula sa isang lugar ay maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Isa pang bagay na mahalagang bantayan ay kung paano tutugon ng ibang mga bansa sa paligid ng Iran. May ilang bansa sa Middle East na matagal nang may tensyon sa Iran. Ngunit may mga bansa rin na ayaw na lumaki pa ang digmaan dahil maaaring maapektuhan ang kanilang sariling seguridad at ekonomiya. Kung lalawak pa ang labanan, maaaring mapilitan ang ilang bansa na pumili ng panig. Kapag nangyari iyon, lalo pang magiging magulo ang sitwasyon. Sa kasaysayan ng maraming digmaan, ang ganitong tensyon ay minsan nananatili lamang sa dalawang panig. Ngunit may mga pagkakataon din na unti-unti itong lumalawak habang mas maraming bansa ang nadadamay. Ito ang dahilan kung bakit maingat na binabantayan ng mga leader sa buong mundo ang bawat hakbang ng Estados Unidos at Iran. Hindi lamang nila iniisip ang kasalukuyang laban. Iniisip din nila kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na buwan o taon kung magpapatuloy ang tensyon. Sa ngayon, malinaw na may malaking kalamangan ang Estados Unidos sa teknolohiya, air power at mga puwersa nito sa dagat. Ngunit hindi ibig sabihin nito na agad matatapos ang digmaan. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, kahit ang isang bansa na may mas malakas na militar ay maaari pa ring humarap sa mahaba at mahirap na labanan. Ito ay dahil ang digmaan ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng armas. Mahalaga rin ang kakayahan ng isang bansa na ipagpatuloy ang laban, magbago ayon sa sitwasyon at humanap ng paraan para mabawi ang nawalang lakas. Para sa Iran, malaking hamon ang kasalukuyang sitwasyon. Nasira ang ilang bahagi ng kanilang military facilities, nabawasan ang kakayahan nilang maglunsad ng missile attacks at patuloy silang nakararanas ng presyon mula sa mga puwersa ng Estados Unidos. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin madaling hulaan kung paano tutugon ang Iran sa mga susunod na araw. Sa ganitong krisis, ang mga desisyon ng mga lider ay maaaring magbago sa takbo ng buong digmaan. Maaari nitong pahupain ang sitwasyon, ngunit maaari rin nitong lalo pang palalain ang tensyon sa lugar. Dahil dito nananatiling mataas ang pag-aalala sa maraming bahagi ng mundo. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon ng militar, patuloy ding binabantayan ng mga bansa, analis at iba't ibang organisasyon ng mga nangyayari sa digmaan. Ang bawat bagong pag-atake, bawat pahayag ng mga lider at bawat galaw ng mga puwersa ng militar ay maaring magbigay ng palatandaan kung saan papunta ang krisis na ito. Sa ngayon, walang nakakaalam kung gaano katagal magtatagal ang sitwasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang digmaan na ito ay hindi lamang isang lokal na labanan. Isa itong krisis na maaaring makaapekto sa mas malaking bahagi ng mundo. Ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi lamang usapin ng dalawang bansa. Isa itong krisis na maaaring makaapekto sa maraming bansa, sa ekonomiya ng mundo at sa sitwasyon sa Middle East. At habang patuloy ang mga pag-atake, may isang tanong na lalong nagiging mahalaga habang tumatagal ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagbabago ang kalagayan sa lugar. Habang dumarami ang mga pag-atake at galaw ng mga puwersa ng militar, lalong tumataas ang pangamba kung saan maaaring humantong ang krisis na ito, hanggang saan pa maaaring lumawak ang digmaan na ito. At kung magpapatuloy ang ganitong presyon, hanggang kailan kakayanin ng Iran na manatiling matatag?